Good day mga ka-DIY, no? Ngayon may panibago na naman tayong tip para sa pag-laminate dun sa mga nagdi-DIY, no? So, yan. Yun nga, kailangan may contact adhesive ka, no? So, ang may re-recommend ko dyan, Unica, hindi po tayo bayad, no? So, yan lang po aking ginamit. Satisfied naman po ako. Yan sa Unica. HPL, tsaka sa Unica PVC contact cement. Yan sa contact cement ng HPL. Contact adhesive. So, yan nga, pag nag-cutting ka ng HPL, kailangan may pasobra ng 10 mil, no? Bawat gilid para maiwasan ang pagkakamali. So, yan, lilinisin mo lang siya para ano yung mga alikabok matanggal. Gagamitan mo pa rin siya ng liha. Light lang, pagliha lang para matanggal lang yung mga nakadikit. Para walang sagabal sa paglalaminate, no? Diyan sa HPL tsaka sa plywood. So minsan kasi may mga nadidikit diyan ng mga adhesive, mga napatakan. So yan, linisin lang. Okay na, ready na. Ready na siyang ilagyan ng ano. So ang paglalagay naman ng contact adhesive may technique 'yan. So yan ang gamit natin yung Unica. Okay yan. Nung binili ko yan ay 700 ang isang ganyan. 700 plus ang isang lata, no? So yan, pwede ka naman gumamit ng paleta na nabibili sa hardware, pero mas prefer ko yung HPL, yung pinagkatingan ng HPL din, kasi nalalagyan ko siya ng groove. Doblehin mo lang siya yung pinagkatingan ng HPL ng pang-laminate. Ayan ang isa sa yung pinakamatipid na paraan din niya, yung ganyan. Ilagay mo lang siya sa gitna, no? Yung pagbuhos ng contact adhesive. I-spread mo lang siya sa gilid. I-spread mo lang siya sa gilid. Yan. Kailangan manipis lang talaga yung hagod niya, yung matitira. Para hindi magbukol-bukol yung pag nilapat mo siya. So make sure malalagyan mo lahat ng gilid, no? Yan. Ang unahin mo lang siyempre muna sa gitna. Hindi naman yan basta-basta agad matutuyo eh. Kailangan lang medyo lang ang paghagod mo, medyo mabilis lang ang konti. Medyo lang para hindi naman yun napakabagal. Kasi mga 10 minutes lang yan, matutuyo na yan. 10 to 15 minutes before. Depende yan sa panahon, no? Na kung makulimlim ba o maaraw. So, yan, make sure na malalagyan nyo ng yung gilid lahat. Huwag kayo mag-iiwan ng blanco kasi diyan mag-uumpisa magtutuklapan pag ganun eh. So, pag kulang, dagdagan nyo lang. Dali naman yung dagdagan yan. Yan. Mahirap kasi pag bara-bara yung hagod, medyo maaksaya yun. Tapos, diyan nag-uumpisa din yung mga bukol-bukol kasi pag bara-bara, yung iba-iba yung stroke, doon nag-iiwan ng mga, yung mga uumbok na mga sa mga sa adhesive na pinapahid. So, ayan. Ilipat nyo lang sa plywood pag sobra. Kasi yan ang susunod na na lalagyan ng ng adhesive. So, yan. Ang mahalaga, manipis lang talagang pahid niya. Kasi pag nag-band naman yung dalawang yan na may parehong contact adhesive, yung plywood at yung HPL, napakatibay na yan. Hindi mo na yan kayang tanggalin nang hindi nasisira.
Kaya talaga nasa tamang pag-apply lang ng contact adhesive yan. So marami namang video tutorial dyan din sa iba na nagtuturo din ng ganyan. Pare-pareho din lang naman. Pero kung nandito ka na sa video natin, tapusin mo na para makatulong din sa channel natin at makapaghatid pa tayo ng mga iba-ibang video tutorial, no? So ayan na. Yan, ganyan kanipis lang. Yan. Tapos patuyuin mo na siya. Mga 10 to 15 minutes. Yung nga, sinasabi ko nga, depende yan sa klima. Kung tag-araw, kung mainit talaga, pati yung hangin mainit, 10 minutes tuyo na yan eh. Minsan nga 8 minutes lang eh. Pero mas maganda yung ganun, 10 to 15 minutes. Pag makulimlim yan, mga 15 minutes. Ganon din ang pag-apply sa plywood. Ganon din sa gitna, ikalat mo lang magkabilang tabi. Ayan. So hindi lang naman na paglalaminate ang tinuturo natin, na marami pa rin naman tayong ibang ginagawa. Electrical jobs, solar. Sa solar, magpo-full tutorial ako nga pala pag hindi pa kasi ako nakakabiling gamit. Meron naman akong sa solar na i-upload, kaso mga malaki ang setup yun eh. Yung mga ginagawa ko dito sa Papua New Guinea, no. Malaki ang setup yun. So yun ay mga 15 kilowatt to 30 kilowatt. So medyo pang na siya, industrial na. So yun, hospital ang mga pinagkakabitan namin nun dito. So yung mga small setup, abangan nyo lang pag nakabili na ako ng gamit. Or nakapagbakasyon na ako sa Pilipinas. Malapit na naman. So ayan na, no? Yung sobra, ibalik nyo lang. Kasi magagamit pa yan sa susunod na papahiran nyo. Ayan na. Ganon din, 10 to 15 minutes lang. Kapag hindi mo na siya hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na ilapat. Pag ganon. So, make sure lang yung mga gilid, nyo talaga, double check nyo. Yan. Double check nyo lang. Yung mga nakaumbok, hagurin nyo uli. Yan. Kailangan manipis talaga siya. Yung pantay talaga siya. So, 10 to 15 minutes. Ang niya. Ideal talaga pagpapatuyo. Yan. Nakita niya naman ang hago, di ba? Manipis. So, ayan na. Hindi na siya dumidikit sa kamay. Pati itong sa HPL natin. So, ngayon, lalagyan mo siya ng spacer dyan. Yan. Depende yan sa haba ng paglalaminatan mo, yung spacer na ilalagay mo. Kung mas mahaba, mas dagdagan mo pa yung spacer. Yan. Para talagang walang chance na lumapat niya kapag ipinantilya mo na. Yan. Kasi bago mo pa siya ilapat kailangan yung mga gilid na yung mga sobrang 10 mil, kailangan ma-sure mo siya na talagang lagpas doon sa plywood na paglalaminatean mo. Kasi once na maidikit mo siya, although nangyari talaga sa akin yan tinipid ko yung cutting na HPL para kasi medyo mahal din nga yan Ngayon, nung paglapat ko, meron palang isang side na na hindi ko na lumabas. Tinatanggal ko na siya. Nung tinatanggal ko, hindi ko na siya matanggal ng nasira na. Kaya, yan yung dapat natin iwasan para hindi tayo pagastos na malaki, no. At yung trabaho hindi ma-delay. So ayan.
Kapag na-sure mo na na lagpas na yung magkakabilang gilid, mga bawat gilid, may mga tagti 10 mil na. So ang gawin mo, yung pinakang yung pinakang spacer sa gitna, yun na yung tatanggalin mo. Yun ang huhugutin mo. Yun na. Sa diinin mo lang, suportahan mo lang siya bago mo siya hugutin. Ayan. Suportahan mo lang siya para hindi siya sumama. Hugutin mo lang yung gitna. Hmm. Saka mo siya idiin. Yan. Diin mo lang siya. Tapos tanggalin mo na yung isang spacer dyan sa magkabilang dulo. Ay, sa isang dulo lang muna. Tapos gumamit ka ng basahan. Huwag kang gagamit ng nung matigas na bagay na panghagod kasi para hindi masira yung magasgasan yung mukha ng HPL. Although may scratch protection naman yan. Kaso plastic lang naman yan. Pag medyo matigas yan, ang ihahagod mo baka tumagos. Magasgasan din yung HPL. Sayang naman. So yan, hagurin mo lang siya palabas para lumabas yung hangin. Para maiwasan yung umbok-umbok din. Yan. Hagurin mo lang siya. Nakadikit na yan. Matibay na yan. Tapos saka mo siya kakatingin. Pag medyo tuyo na. May pangkating naman dyan ng may pangkating naman yung half round file. Yan. Sa next video, ko, tapos na tayo sa oras, ko yung pagcutting. Ito yung half round file na ginagamit, pagcutting ng kabilang gilid. So, hanggang dito lang muna. No? Thanks for watching. No? Please don't forget to like and subscribe. Thank you.